now that faith has come, dumating na si Jesus, dumating na yung new covenant, dahil kay Jesus, we are no longer under the supervision of the law. We are no longer under the supervision of the law. Meron po akong i-share sa inyo, and pakinggan po natin mabuti. In Galatians chapter 4, verse 1, patuloy, sabi rito, what I am saying is this, that as long as the heir is a child, he is no different from a slave. Itong verse na to madalas ginagamit natin, yung as long as the heir is a child. Kahit ako, ganito yung aking pagkaalam noon eh. As long na hindi pa siya matured spiritually, hindi pa siya ganong ka-matured spiritually, kumbaga, baby Christian pa lang siya. So, because dahil baby Christian pa lang siya, hindi niya pa nare-receive lahat ng ipinangako at ibinigay na sa kanya. Kumbaga siya'y tagapagmana na, ngunit hindi niya pa makuha yung lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya dahil hindi pa siya ganun ka-matured. Baby Christian pa lang siya. Pero alam niyo, kung titingnan natin by context, hindi po yun ang explanation nun. Kundi ang explanation po nun, kung titingnan natin siya sa context, kung bakit siya natinulad at tinawag na parang bata pa nung time na siya ay nasa ilalim pa ng kautusan. Nung siya ay nasa ilalim pa ng kautusan at nagpapailalim sa kautusan, yung ginawa ni Kristo, hindi niya pa ngayon nare-receive dahil siya ay nagpapailalim pa sa kautusan. Ngunit kung tayo ay makalaya na at hindi na magpailalim sa kautusan, lahat ng ginawa ni Kristo para sa atin, yun lang yung time na mai-enjoy at mai-experience natin. Tapos na, ginawa na ni Kristo. Hindi lang natin ma-receive dahil tayo ay nasa ilalim pa at nagpapailalim pa sa kautusan. Ngunit kung tayo ay nakalaya na sa kautusan at nagpailalim na sa kagandahang loob, yun yung time na matured na tayo. Hindi na tayo child. Yun po ang context nun. Kung makikita natin sa, sabi rito, he is not different from a slave. Alam po natin, slave, isang alipin. So, pinipicture po yun. Kahit tayo son, wala tayong pagkakaiba sa slave. Dahil nasa ilalim pa tayo ng kautusan, we are still slave. Okay? Sabi, although he owns the whole state, kahit na siya'y mayaman at nagmamayari ng ganito, hindi niya pa ma-enjoy, hindi niya pa ma-receive. Kasi isa pa siyang child, dahil siya ay nasa ilalim pa ng covenant of law. Ngunit, kapag siya ay nasa covenant of grace na, through his faith sa ginawa ni Jesus Christ on the cross, nai-enjoy niya ngayon yung every spiritual blessing in Christ. Kasi pinaniniwalaan niya na ginawa na ni Kristo para sa kanya yun. At ngayon, nire-receive niya na by faith. In verse 2, he is subject to guardians and trustee until time set by his Father. Verse 3, so also, when we were children, we were in slavery under the basic principle of this world. Verse 4, but when the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Verse 5, to redeem those under the law, that we might receive the full right of son. So right now, na-enjoy na natin yung full right, yung karapatan natin bilang anak ng Diyos. Yan yung simula na nakalaya tayo sa covenant of law. At ngayon ay nasa covenant of grace na tayo. Ma-enjoy po natin yung ginawa ni Kristo on the cross. Pinalaya tayo ni Kristo at sa kanyang kamatayan, ma-enjoy natin yung every spiritual blessing
sa kanyang ginawa. At yun ay dahil sa kanyang grace. Maraming salamat po, and grace be with us.